Pitong effort na ginagawa ng isang lalaking mahal ka talaga. Yes, mga kamamay. I-share ko sa inyo ang ilan lang naman na talagang maaari niyong makita na ginagawa o sadyang ibinibigay sa inyo ng isang lalaking totoong nagmamahal sa inyo. O yan, mga kamamay, i-share ko na sa inyo para sa ganun may background naman kayo, may idea kayo kung talagang totoo kayong mahal, totoo kayong kailangan, totoo ang pagtingin, ang trato sa inyo ng isang lalaki na totoong nagmamahal. Kaya mga kamamay, isa lang palagi ang hinihiling ko sa inyo. If ever na nagugustuhan nyo yung mga love advice na ginagawa ko dito, isa lang palagi ang hinihiling ko. Don't forget to click the subscribe button, i-like yung video, at syempre mag-comment ka na rin sa ibaba. Kung nagawa mo na yung lahat ng yan, simulan na natin ang topic ngayong umagang ito. So ano nga ba yung mga effort na ginagawa ng isang lalaking totoo kang minamahal? So number 1, priority ka niya palagi. Yes, mga kamamay, ang isang lalaking totoong minamahal ka, totoong nagmamahal sa'yo, ikaw lagi yung priority niya. Okay? Hindi maaaring sa loob ng isang araw, extra time lang ang ibinibigay sa iyo. Hindi po pwede yon. Hindi rin po pwede na kapag totoong mahal ka niya, nauubusan siya ng oras sa iyo. Hindi po pwede yon. Pag ikaw palagi yung priority niya, ibig sabihin, lagi kanyang binibigyan ng oras, nilalaanan ng oras, lagi kayong may time, dalawa, na magkasama, na magkita, na mag-usap. Dapat po ganun ang isang lalaki, may priority siya sa inyo. Kung sa isang linggo man, lagi kayong okay, may lakad o kaya nagsisimba kayo magkasama, gumagala kayo, kumakain kayo sa labas. Yan ang ibig kong sabihin, pina-priority ka na niya. Hindi na mistulan pa na ikaw yung manghingi ng oras sa kanya, manlimos ng oras sa kanya. Okay, hindi kanya nakakalimutan. Ganun po ang atensyon ay binibigay. Pina-priority ka ng isang lalaki na totoo kang minamahal. Pero kung nararamdaman mo na tipong parang ikaw na lang yung umaagaw ng oras niya sa mga ginagawa niya, ibig sabihin, mas malaki yung oras na ibinibigay niya sa mga wala namang kwentang bagay. Pagka ganon, mahirap yan. Hindi ko naman sinabi dito na dapat yung oras niya o kaya kalahati ng araw niya sa iyo. Hindi ko hinihiling yan. Ang ibig ko sabihin, kahit isang oras o 2 oras, mabigyan kanya ng priority sa isang araw. Pero kung halimbawa na halos 2 minuto lang ang ibinibigay sa inyo, kung kayo man is LDR, tatawag lang siya 2 minuto tapos na. Tapos doon sa 2 minuto na yon, parang wala pa ako napag-usapang maayos, mag-isip ka. Baka mamaya hindi ka totoong mahal ng isang lalaki. O kaya naman, kung nasa relasyon kayo, nababawasan na po yung oras ng isang lalaki. Kapag ka ganun, baka hindi ka na niya mahal. Okay? Kasi kung kayo man is LDR, kung kayo man is magkalayo, talagang kahit doon man lamang sa pag-uusap nyo through phone, doon pa lang, mag-i-enjoy na siyang kausap ka kasi yun lang yung paraan para mag-usap kayo, para i-priority ka niya. Hindi na nga kayo magkasama, tapos babawasan pa niya yung oras na magkakausap kayo, di ba? So, dapat lagi yung minimum ng 1 oras, 2 oras kung kayo is LDR. Pero kung nararamdaman nyo na hindi na kayo napapriority, ibig sabihin, baka hindi na kayo mahal. Baka ibig sabihin, nababawasan na po yung pagmamahal. So, yun yung isang tips ko sa inyo mga kamamay. Isang sign o isang effort ng isang lalaking totoo kang minamahal, dapat pina-priority ka niya. So number 2, pinipilit niya na gawin yung mga hindi niya gustong bagay. Anong ibig sabihin kamamay niyan? Bakit kailangang gawin ng isang lalaki yan? Yes po mga kamamay, dahil sa pagmamahal ng isang lalaki sa isang babae, kahit yung mga bagay na hindi niya gusto, napipilitin siyang gawin. Okay, ganyan po yung pagmamahal, nababago niya ang isang tao, nababago niya ang isang lalaki. For example, kaya sabihin natin naging magjowa kayo, naging mag-asawa kayo, yung lalaki noon hindi marunong maglaba. Pero ngayon, naglalaba siya para sa iyo. Dahil may trabaho ka, tapos yung lalaki yung walang trabaho, pinaglalaba ka niya. Pinagluluto ka niya. Okay, siya yung gumagawa ng mga gawaing bahay. Kapag ka ganun mga kamamay, ginagawa niya yung mga bagay na hindi niya gustong gawin, sabihin nun, mahal ka niya. Pero may mga lalaking ikaw na yung may trabaho, ikaw pa rin yung maglalaba. Dahil nga sa hindi niya gusto yung kanyang ginagawa, wala kang magawa.
Okay? Wala kang magawa kasi ayaw niyang gawin. Kapag ganun mga kamamay, baka mamaya hilaw ang pagmamahal sa inyo. Pagka ganun mga kamamay, ibig sabihin, hindi ka niya totoong mahal. Kasi kung totoo kang mahal ng isang lalaki, hindi niya hahayaan na ma-stress ka doon sa bagay na yon, na mahirapan ka sa bagay na yon. Kung kaya naman niyang gawin, siya na yung gagawa. Kaya ang pangalawang tips ko sa inyo mga kamamay, kung gusto nyo na makita ang totoong effort ng isang lalaking totoong nagmamahal sa inyo, kailangan gawin niya yung mga bagay na hindi niya gustong gawin. Alright? So next, madalas siyang magbigay ng mga sorpresa. Ito mga kamamay, pag ang isang lalaki po, may mga lalaki, hindi ko nilalahat may mga lalaking ganito. Pag nakikita mo, napapansin mo na madalas siyang magbigay ng regalo, mag-abot ng konting pera o sorpresa, mahal ka niyan. Yun yung mga effort na hindi kadalasang ginagawa ng mga lalaki, pero kung makakatagpo ka ng ganitong lalaki na madalas mag-effort, magbigay ng surprises, every birthdays, every anniversaries, every monthsaries, ingatan mo to kasi totoo ang pagmamahal ng isang lalaki kapag ganito. Okay? So talagang i-cherish niya yung bawat dates, yung bawat anniversaries nyo nga, mga birthday mo. So talagang i-cherish niya yon, binibigyan niya ng pansin yon sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga surprise. Kapag ganyan ng isang lalaki mga kamamay, ay totoong mahal ka niyan. Yan yung effort na talagang nagpapakita ng totoong pagmamahal. So next, palagi siyang nag-a-update. Ang isang lalaking palaging nag-a-update, yan yung lalaking totoong nagmamahal. Ibig sabihin, ayaw niya na nag-iisip ka, ayaw niya na nangangamba ka kung nasaan na siya, ano nang ginagawa niya, gusto niya, alam mo yung ginagawa niya, updated ka. Pag ganun ng isang lalaki, ibig sabihin, mahal ka niya. Pag ganun ng isang lalaki, ibig sabihin, tapat yan sa iyo. Okay? Kaya mga kamamay, kung isang lalaki palagi nag-update sa inyo, palaging nagme-message sa inyo na, mahal, nandito na ako. Mahal, magtatrabaho muna ako. Ayaw niya na inihahang ka. Ayaw niya na iniiwan ka sa ere. Ang gusto niya, palagi siyang updated sa iyo kasi nga mahal ka niya. Pag palagi nag-update ang isang lalaki, ibig sabihin, totoo na nagmamahal siya sa iyo. Effort po yun, hindi madali ang mag-update. Yung ibang mga lalaki dyan, ang tatamad mag-update eh. Yung ibang mga lalaki dyan, ayaw na nag-update eh. Okay? Kasi sabihin nila, lalaki ako, bit ako mag-update. Yung iba yung ganun. Pero kung sakali na makakakita ka ng isang lalaking madalas mag-update, pasalamatan mo. Mahal ka niyan. So next, pinaninindigan niya ang kanyang bawat mga salita. Okay? Tatandaan niyo mga kamamaya, mahirap din po ito. Ang isang lalaking may isang salita, hindi yung puro pangako. Kasi ang daming mga lalaki ngayon na magaling lang sa umpisa. Ang tatamis ng salita. Nung nanliligaw pa lang sa inyo, ang tatamis. Okay? Pag ang mga lalaki ganyan, halimbawa ikaw, nililigawan ka ng isang lalaki. Ang tatamis ng mga salitang binibitawan pero wala naman sa gawa, hindi tinutupad. Mag-isip ka. Kamamay, maraming nabubulag sa ganyan, papangakuan ng ganito, ikaw naman, sakay na sakay ka. Pag sa isang beses, halimbawa, nangako sa inyo, sinabi sa inyo na, babe, hayaan mo, maghahanap ako ng trabaho para sa ating dalawa, para makaahon tayo sa kahirapan o para umasenso tayong dalawa. Pero wala naman siya ginagawa. Hindi naman siya umaalis ng bahay, hindi naman siya nag-a-apply, hindi naman siya, kumukuha ng mga requirements. Kapag ganun mga kamamay, magaling lang sa salita, huwag kayo magpapabulag sa ganyan. Delikado kayo dyan. Hindi pa nga kayo eh. Tapos, ganyan, maraming sinasabi, tapos hindi naman tinutupad. Mag-ingat ka dyan. Baka pagdating nyo sa isang relasyon, lalo kang maimbiyer na sa ganyang klase ng lalaki. Ako lang nagsasabi sa inyo. Pag ang isang lalaki, walang salitang tinupad, sigurado ako, puro pangako lang yan. Pahihirapan kayo ng mga yan. Kaya kung kayo ipipili ng isang lalaki, kailangan yung lalaking may isang salita. Hindi man sila madalas magbitaw ng salita, ng pangako. Pero, once na nagbigay ng salita, tinutupad po ng mga yon. Yun yung mga lalaking totoong nagmamahal. Minsan lang magbigay ng salita, pero sigurado ako na yung minsan na yon, totoong tinutupad. Kaysa doon sa mga lalaki, ang daming binitawang pangako, pero ni isa, walang tinupad. And last, napagtitiisan niya ang topak mo. Yes, mga kamamay, tinatawanan niyo ako, pero totoo to. Ang daming mga babae na ang lalaki ng toyo,
sa utak, sa sarili. Okay? Hindi mo alam kung anong dahilan kung bakit nagagalit, pero yung mga lalaking kayang i-handle ang toyo mo, yung topak mo. Okay? Pasalamat ka kay Lord kasi biyaya yan ng taas. Kasi kaya niyang i-handle yung pagiging immature mo, yung pagiging may toyo mo, bibihira na po yung ganan. Pero kung hindi mo babaguhin yan, baka isang araw, baka iwanan ka ng isang lalaki. Okay? Hindi sa lahat ng pagkakataon yung toyo ay ipinapakita sa hindi tamang lugar. Kailangan yung pagiging toyo nyo, inaalis po ninyo, yung pagkakaroon nyo ng okay, yung ganyang ugali, inaalis nyo din po. Hindi na po kayo bata. Hindi na po kayo teenager. Kailangan, binabago nyo po yung toxic ng ugali na ganyan. Kasi, hindi sa lahat ng pagkakataon, mauunawaan kayo. Right? So, yun lang muna sa ngayon mga kamamay, ang ilang mga tips, mga effort ng isang lalaking totoong nagmamahal. Pag nakita nyo po yan sa isang lalaki, ibig sabihin, jackpot na po kayo dyan. For more video and love advice na kagaya nito, huwag niyo sana kalimutan mga kamamay na mag-subscribe, mag-like, at syempre mag-comment na rin po dito. Wala naman po itong bayad and mahal ko po kayo. See you for our next vlog. Paalam.